Hi guys! Kumusta kayo? Nagbabalik na naman kami sa panibagong episode ng In the Right Corner podcast kasama pa rin si Kuya Dwayne. Almira Shell. Ayan. Oo, ang galing no. Ang sipag natin. Nagsushoot na naman kami. Kasi alam mo kuya, ang ganda nung engagement nung topic natin last time. Tapos, parang nakakabuhay siya na parang kailangan pa talaga nating magdaldalan. Kailangan. Oh. Kailangan. Second nature naman yung daldal eh. Pero Oo. mas madaldal ka lang talaga sa akin. Madaldal ka din kaso may laman. Yung akin yung daldal eh. At syempre, itong daldalan na to ay nagiging possible and mas pinapalinaw. Of course, dahil pa rin sa ating Maono PD200W hybrid microphone. So, ayan. Thank you so much, Dahil Maono. hindi lang kotse ang hybrid. Pati microphone na din. Hybrid siya kasi pwede siyang wired, pwede siyang wireless, pwede mo i-connect sa laptop mo, pwede kang mag-record sa telepono mo. Kung may maganda kang camera, diretso sa camera. Correct. All in one. Correct. At saka ang kagandahan nun, hindi na naririnig si Mama. Nagtitiktok sa paligid. Pero andito yung Mama namin. Shout out. Hi, Mama Snorlax. Hello. Oo, ayan. Pero kinaya pa rin niya yung noise reduction niya. Ayan. At syempre, magpapasalamat din po kami. Of course, ang aming forever friend, Salem, Hari ng Tibay. Hari King. Yes. And Halo smartwatches. Yan. Halo dahil Halo, hindi mo kailangan ng mahal na relo. Yun. Sorry. At dahil dyan, may panibago tayong exciting na topic. Panibago na exciting pa. Oo, gusto nyo, ron na nangyari lahat na to. Ayan, perfect. Ayan, may panibago po kaming topic at napapanahon talaga siya, lalo kung ma-edit ko to at mailabas agad, very panahon na panahon. Ano yung napapanahon na topic niyan? Gusto kong, kunyari, hindi ko alam. Kuya, ano na nga bang pagtitipid ang gagawin natin sa panahon ngayon? No, grabe yung sitwasyon natin sa Pilipinas and maybe most in the world. Sa daigdig nagsasuffer economically, no, dahil sa crisis ngayon sa langis. Ikaw, alam mo ba kung bakit may crisis sa langis? Syempre sa'yo ko aasa. Dahil hindi ko naman alam mga geographical, historical, pero alam ko lang at dama ko lang ang paghihirap ng mga tao. I mean, mapapanood mo sa social media. Tsaka kahit tayo, alam mo ba kuya, hindi ko na alam kung kanino ko siya narinig, pero may nakapagsabi kasi sa akin na every Tuesday daw tumataas ang gasolina. Dito sa Pilipinas lang yon. Oo nga, kaya ang ginagawa ko tuwing Monday, nagpapanik ako Monday night, kailangan makapagpagas na ako. So, hindi pala feeling ko, talagang damang-dama ko na naku, kailangan ko magtipid. Yung, di ba, kung isipin mo, minsan tinataas lang 5 pesos, 10 pesos, pero hindi ko alam bakit parang ang sakit-sakit na nung pagtaas niya. Kaya parang may nakita nga akong comparison sa social media. I don't know. Yung mga Gen Z daw, yung kape ganito. Pero tayo, nagwawala na tayo sa halagang ganyan. Siguro ang pinupoint lang nila, namamahalan kayo sa gas, kaya nga ninyong bilhin itong mga ganitong bagay. Pag-usapan natin yan kasi maraming paraan kung paano magtipid. Generally. Pero more importantly, dahil humaharap tayo sa crisis, I think parang it's important na bilang trentahing adults. Yeah. We also 26 lang. We only give actually sa lifetime kasi natin at least 2 beses nang tumaas yung crisis at tumaas yung langis at crisis levels sa buhay sa lifetime natin mga trentahing. Pero so I think veterano na tayo when it comes to yung pagtitipid. Siguro bigyan lang natin ng background yung mga nakikinig. No? Siguro yung pinaka-publicized or public reason kung bakit may crisis tayo ngayon. Kasi may giyera sa Middle East. So yung isang malaking bansa, Amerika, inatake yung Iran. Si Iran dahil siya Ayan na yung sinasabi ko sa inyo guys. Si Iran dahil siya ay nagkokontrol ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz is yung parang daanan ng mga barko ng langis. Doon, meron silang kinukuhaan ng sobrang daming langis doon sa isang port somewhere sa Middle East. Doon lahat pumupunta, pipick upin ng mga barko, tapos doon dadaan sa Strait of Hormuz papuntang Indian Ocean, papuntang Asia, etc. Dahil sa giyera na yon, hinarang ng Iran yon. So may choke point ngayon doon. So dahil hinarang yon, mababa ang supply ng langis. Pag mababa ang supply, Econ 101, taas ang presyo. Wow! So, ganun siya ngayon. So, siguro maganda pag-usapan natin paano
paano tayo makakatipid, no? Paano tayo makakatipid. Pero siguro meron lang ako konting caveat, no, dito sa topic na Mm. to, no? Caveat yun ba yung mahal na mga itlog yung kinakain? Ano yun? Okay, sige. Caveat. Caveat. Kaya hindi Okay. ko talaga alam bago. Di ba ang dami nating natututunan bagong words. Sige, balikan nyo yung 54 or hindi ko alam kung pagiging, pero more than 50 episodes. Bawat episodes po panoorin nyo, may mga bagong words. Anyway. Siguro bigyan lang sa konting caveat lang. Yan. Caveat lang. Yung pagtitipid, yung pag-uusapan namin ngayon is especially and most likely applicable to doon sa mga tao na may ititipid pa. Let's recognize na itong crisis na to, pilay lahat, pero ang pinakapilay talaga yung mga mahihirap. So kahit anong tipid nila, hirap na rin talaga. Siguro kung ako lang ay magsasalita right there and then, please lang, baba natin yung VAT, no? Baba natin yung VAT. Naku, nasa government topic na siya! Tanggalin natin yung excise tax, itaas natin yung tax exemption from 250 to 500 or 1 million eventually para tumaas naman yung purchasing power ng mga tao. Mas makakatulong yun sa kanila. Hindi puro ayuda makakatulong. Yun lang po. Maraming salamat. Nakakatakot naman. Kaya sabi ko na nga ba, dapat hindi ko to tinawid kasi akong isasagot ko lang magdasal tayong lahat, kumapit, wag sumuko, magtipid, at sundin ang sabi ni Mama, hindi araw-araw Pasko. Oo. Kaya hanggat meron, magtipid. That's all. Tapos na po itong podcast na to dahil baka mapunta to sa Hindi. Ang gusto ko lang naman sabihin, kung gusto lang talaga ng gobyerno natin matulungan tayo makatipid at makasurvive sa krisis, madaming paraan. Pero pag ayaw, marami akong hindi i-comment. Kakanta na lang akong magkaisa. Maraming dahilan. Ay, nako. Pero sige, simulan natin. Yung pawis ko, kuya, kahit 20 na aircon nyo. Ito, tayo kasi, lumaki kasi tayo na nagtitipid talaga. Hindi, salat tayo sa maraming bagay. Tayo yung feeling ko pakiramdam ko lang, tayo yung pinakamaliit na inner child. Kasi kapos, no? Siguro, pero hindi siya, alam mo, na-realize ko, no? Iba yung kapos, kuya, sa matipid lang talaga yung nanay mo. Oo. Kasi nare-realize ko na, parang minsan, pinagkikwentuhan natin yan eh. Yung looking back, si Mama kasi, paparamdam niya talaga sa iyo na mahirap lang tayo. I mean, no offense meant to sa ano. Pero si Mama ganon. Kaya feeling ko nung lumaki kami, doon natin na-adapt yung pagiging humble, yung hindi paghahangad ng sobra. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung laruan niya nakakulong sa may salamina na may susi. Meron pang mga times na dati, kuya, pag yung kaklase ko, dalawa yung hotdog niya, feeling ko ang yaman niya na. Ako dati, kapag yung classmate ko may baon na ang legit trentahin to Wamos. Naalala mo yung Wamos o kaya yung dating version ng Quick Cake. Yeah. Wamos, yan. Pag meron siyang baon na Wamos, mayaman yun. Pag may ZSO, mayaman yun. ZSO baka naman. Kaya kung may laro ang Lego, mayaman talaga yun. Pag may bike, mayaman yun. May pang Tamagotchi. O Polly Pocket. Diba? Naku, nakaka-relate na yung mga kaanuhan natin. Tapos yung may brick game. Alam mo, naalala ko, kuya, nanghihiram ako doon sa kapitbahay namin galing sa Japan. May brick game siya. Papahiramin ka pero battery mo. Ganon. Pero, alam mo yun, nababanggit lang natin to kasi, yun nga yung the way na kung paano magtipid nun si Mama, feeling ko. Sige, bigyan mo ako ng example ng specific na apektado gusto mo kung paano magtipid dati. Dati, pag kumakain po kami, guys, pag ang ulam namin ay noodles, hinahati po yun sa tasa-tasa. So, tatlo pa lang kami that time na magkakapatid. So, nakatasa-tasa yung mga noodles. Ganun siya katipid. Tapos yun yung ulam mo. Pero ang ginagawa ko, bata pa lang ako talagang scammer na ako. Ay, hindi scammer, charming. Ang ginagawa ko po, sabihin ko kay kuya, yung sayo muna yung kainin natin. Pag naubos na yung sayo, share na tayo sa akin. Papayag naman dahil mabuting loob, diba? May technique pa doon. May kulang doon sa technique na yun. Yung noodles, dudurugin muna. Tapos saka lulutuin sa sabaw. Para mauulam mo siya. Kasi pag hindi mo dinurog-durog yung noodles, sobrang haba ng ibla ng noodles. Hindi mahati. Oo. Tapos, yun nga, pag naubos niya na yung kanya, share siya sa akin, magagalit na ako. Pati yung pansit canton, guys, hati-hati yun. May tanong pala ako tungkol sa pansit canton. Ano mas gusto mong flavor? Yung original o yung may flavor na? Ay, original ako. Original ka? Original ako. Siguro top 2 ko yung green. Ako, orange and green. Yan. Di ba napunta na ako saan-saan? Pero, yun nga, ano pa bang pagtitipid? Ako dati.
pag naka-afford ng hotdog nung araw, yung isang piraso ng hotdog, siguro nakakadalawang kain ako nun. Titipidin mo talaga yun. Tinitipid ko talaga nun. Kasi Grabe. parang at an earlier age, nauunawaan namin yung mahal. Mahal na kasi bilihin din ng mga time relative to parang yung price and inflation, Mm. no? Mahal yung hotdog nung araw. So, pag naka-afford kami ng hotdog or sumahod si Papa nun, Mhm. yung isang piraso ng hotdog, konting kurot lang doon, kutsara, di ba? Gaganunin mo ng konti, tas maraming Yung kanin. kanin. Kaya siguro ganito yung frame ko. Kasi yung katawan ko, na-wire na to always eat more with less ulam. Oo nga. Oo. Hindi, tsaka 'pag naiisip ko ngayon, 'pag nagkukuwento ko parang bumabalik sa mga panahon namin dati na, alam mo yung ang sign na sahod na ng tatay namin, kapag yung chichirya namin tig-iisa na kami. Mm. 'Pag hindi, ibig sabihin wala pang sahod. Alam mo, in fairness kasi sa mama namin tsaka sa papa namin, si mama po pagka kahit mamalengke lang siya, lagi siyang umuuwing may pasalubong. Mm. It's either yung Surge na chocolate, I don't know kung naabutan niyo yun, tig-iisa kami ng Surge na chocolate. 'Pag medyo may pera, Cloud9. Pero tig-iisa, pero lagi talaga siyang may dala. Kala niyo yung Cloud9 bago lang yan, Oo, ay dati. Dekada na yan. O kaya ang gagawin ni mama, bibili siya ng isang chichirya, 'pag dumarating siya, excited kami, may dala-dala kaming baso. Hati-hati kami dun. Kung isang snack ko yun, o cheese it, gano'n, hati-hati, hampi-dampi. Pero 'pag sahod ni Papa, tig-iisa kayo ng snack ko. So parang feeling ko, talking about sa pagtitipid, para kang hinulma na eto ka lang, kahit meron ka nito, hanggang dito ka lang. Kasi parang ngayon na nilu-look back ko, feeling ko hindi naman kami sobrang hirap. Sobrang tipid lang talaga dahil nasa private school pa nga tayo eh. For a short period of time, yes. Yes, oo. Nasa somewhere kami, Little Sal supervised na school. Pero umabot dun sa point na nung lumipat tayo ng bahay, public na tayo nun, tapos mas hirap na mga time na yun. Yes. Parang na-adapt lang. So, ayan. Going back sa pagtitipid, yun lang yung background kung paano ka masanay magtipid. College days, paano nga? Sige nga, paano ka nagtitipid? Bukod sa naghahati tayo sa 40 pesos, nakikita kami sa Loton. Sa UN. Kasi mapuwa siya, di ba? Mga school, akala mo talaga anak mayayaman. Pero, di ba? Ano ako noon? Magkano lang ba ako? Sapat lang talaga pamasahe, pang Xerox. Sa Intramuros, may bakery doon nung hindi pa inaalis ng Manila City Government. Nung hindi pa inaalis, marami doon bakery. Pag di talaga afford, ano talaga, tinapay lang. Pero ang ginagawa ko nung mga time na yon, para makakain ako ng madami, tumutulong ako sa mga classmates ko. pares tayo. Tumutulong ako, tapos hindi ko hinihingi. Kasi mayayaman sila, naturally in-offer nila, tara sabay tayo, kain tayo. Sagot na kita, ganyan. Pag ganun, sinasagad ko na yun, 2 ulam, 2 kanin. Para busog. May soft drink. Kasi minsan ka lang malibre, di ba? So meron doon yung ang tawag dun sa restaurant na yun sa Mapua, ano to yung racks, parang racks ba yun, yung parang pangkista yung mga waiter, tapos ang ihahain sa'yo sisling, mga ganun. Parang less than 100, makakain na ako ng isang malaking karne, tapos kanin, tapos may mais. Okay na yun. Pero ang baon ko talaga nun, halos pamasahe lang kasi magbabas ka eh. Mula ang bus nun parang 35. SM Fairview Hindi hanggang aircon Loton. yan. Hindi aircon pa yun. So pagka minalas-malas ka sa umaga, sa pinto ka, sa istribo ka ng bus talaga. Tayo ka talaga. Hanggang Quezon Ave. Diretso yun. Kasi mas mura pag ordinary, parang buti ka nga sa Mapua ko. Hindi, ano ba yun yung, walang uniform. Kami sa PWU, puti yung uniform namin. Pagdating ko ng TAF, kuya, gray na siya. Kasi mas mura. Mas mura yung pamasahe ng ordinary bus. Pero talagang hinubog ka ng pagtitipid. Pares tayo, kuya. Ako naman, ko talaga, hindi ko alam kung nature ba siya or what. Pero pag nakakakita ako ng parang nahihirapan sa subjects, ganyan, talagang ako yung nag-exit, ay, ganito po yan, ganyan. Tapos, alam mo yung, hindi ko in-expect, bigla kang yayay mag-lunch, ganyan. Pero umabot din ako nun. Pag yung mga tropa mo na, umabot ako sa time na nakikipagkwentuhan ako kasi alam kong maaaliw sila. Hanggang sa alokin na nila ako na, uy, saan mo kakatuwa ka? Sabi ka lang matulog. Gagawa ka ng paraan para mamanipula mo sila to. Uy, grabe naman sa manipula. Grabe naman. Totoo naman yan. Tuwain lang tayo. Kaya ako pagka, parang siguro, the way ako ginaground sa buhay is like ko naalala yung mga ganyan. Correct. Yung mga pagtitipid na yan. Kaya eto lang, pagka, for example, kapag nakakakita ako ng mga
tao na, alam mo yung makikita mo parang kakapusin siya ng bili. Minsan, may mga 1 or 2 times, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Baka, kinakatakot ko baka magkamali ako dito. May mga times sa mga estudyante na feeling ko kakapusin ng pambili ng pagkain. Mga high school lang, ganyan. Ililibre ko na. Ililibre ko na kasi naiintindihan ko kapag ang tagal nila magtingin sa barya nila. Kasi galing ka doon. Kasi galing ako doon eh. So pag matagal sila magtingin sa barya nila, hindi ko ina-assume na kailangan nila. Pero bigla ko nang sabi, boy ba? Gusto mo libre na kita? Wala lang, gusto ko lang. Manlibre lang ako. O kaya pagka may mga mamamalimos sa akin, ginagawa ko, dinadala ko sa 7-Eleven, bibilang ko ng siopaw, bibilang ko ng inumin, kaysa bigyan ko ng pera. Kasi tatagal sila sa pagkain kaysa sa pera eh. So, kasi ano yun, kuya, alam mo, yung entra mo na yan, bigla ko tuloy naalala tong, parang fast forward lang. Kasi ako naman, I can say na sa era ng ito ng buhay ko, medyo nanggaling na ako sa nakaluwag-luwag, tapos nagipit because of many circumstances, ganyan. Naalala ko pagka kuya, yung sa ganyan din, hindi naman nauubos, pero feeling ko yan yung pinakaluho ko. Kasi nga, feeling ko sobrang blessed ko. Lalo nung mga nakaraang taon, bago pa nangyari ang lahat ng to, na hindi ko pinagsisisihan yung tutulong ka, magbibigay ka. Pero tama rin talaga yung sinasabi ni Mama lagi na, hindi araw-araw Pasko. Hindi, alam mo yon, darating yung araw ng tag-ulan. Kasi kuya, dumating ako sa era na uwi ako galing work. Feeling ko talaga, at totoo naman talaga, sobrang blessed ko dun sa trabaho na meron ako na, kasi laging ang framework ko dyan, kuya, yung iba nga, hindi sa sinisino ko po halimbawa, yung mga construction worker, maghapon silang nakabilad. Kikita sila ng ganitong amount lang. Like, maghahanap buhay, magpapala, lahat, maghahalo ng semento. Imagine gano'ng Kaya kahirap dapat yan. itaas ang minimum wage. Ayan na naman! Ako kuya, nafe-feel ko no na pumapasok ako. Tapos, mabait yung boss ko, hindi siya terror, hindi ako nahihirapan, nakaupo lang ako, may aircon, may pagkain, kumikita ako ng ganito. Alam mo kuya, hindi ko alam, pero baka magalit si mama, pero wala naman siya magagawa, tapos na rin. Minsan pag pauwi ako kuya, may makikita akong magtutulak lang ng kariton na, shit, sabihin ko, 3:00 pa lang, magtatas, ganito lang siya kikita. Inaabutan ko yun ng X amount. As in, hindi yung basta lang. Kasi alam mo yung parang feeling ko, hindi sa lahat ng pagkakataon ng buhay niya may mag-aabot sa kanya. Kaya minsan, pag may lalo yung mga close sa atin, tapos, syempre, alam yung estado ng buhay, yung pagbabago sa lahat, everything. Minsan, may siko yan na, ayan, di ka kasi nag-ipon nung meron ka, or anong ginawa mo. Pag nilulook back ko siya, unang-unang di ako maluho. Wala talaga eh, kahit pag inisip ko, pero Hindi siguro ka ba talaga doon ako maluho? Ilan ang sapatos mo? Ilan ang Apple products mo? Huy, nagagamit siya pang edit, pang lahat. Tsaka hello, ano pa lang siya bago tumalon sa ewan. Hindi po ako maluho. Bibilang ako ha. Sige. Sige, umpisa mo. Earphones. Bigay. iPad. Bigay. iPhone 16 Pro 512 GB. Plan mo. Plan mo yun. iWatch. Apple Watch. Ako nga pala, Apple Watch. Bigay, hello po. Mami Angie. Bigay. Sinabi ko rin yan eh. No? Excuse ko rin sa mga binili ko eh. Ikaw yun. Sabi ko, bigay lang din sa akin ng tropa eh. Walang tropa magbibigay sa'yo. Pero hindi, anyway. Ako, I agree with you dun sa concept ng pagbibigay. Pero ako, yung mental framework ko around parang pagbibigay, unang-una, pag bumalik tayo sa idea of crisis, itong mga to, sila yung pinakasapul. Kung ano man yung ibigay mo sa kanila, that's almost a millimeter forward for them. Millimeter lang yan, pero nakakain sila ng isang araw. Nakabili sila ng kanin. Nakabili sila ng isasaing na bigas. 50 ibigay mo, bigas. Kung ilan yung anak nila, kung yan 3, 4, may pangkanin na sila, ulam na lang paproblemahin nila. Malaking tulong sa kanila yan. Pero more importantly, kapag nagbibigay ako, at least kung kaya ko, nagbibigay ako, ang mindset ko palagi is, marami kasi nagsasabi, baka huwag mong bigyan yan. Kasi baka, baka sindikato, ginagamit ng sindikato, bla bla bla, or baka gamitin lang sa droga. Ako ang mindset ko, pag humarap ako sa Panginoon one day,
hindi naman itatanong sa akin ng Panginoon kung sino yung binigyan mo eh. Ay tatanong sa'yo ng Panginoon kung nagbigay ka ba eh. 'Di ba? Hindi ka i-judge ng Panginoon based dun sa intention mo, pero yung sa akto mismo. Ngayon, kung yung binigay mo ay hindi naman gagamitin sa tama, sa kanila na 'yon. Pero sa books ng Panginoon, nagbigay ako. 'Di ba? So, gano'n ako palagi. Kaya balik dun kaya kanina pineface ko yung conversation about parang the need magtipid at sino yung makakatipid. Kailangan we make the distinction eh. Kasi meron talaga mga tao na kahit anong gawin nila ng tipid, di talaga makakasurvive. At hindi Correct. hindi tamad yung mga yan ha. Yung pag sinabi mong may marami akong naririnig na mga chatters about bakit binibigyan ng ayuda yung mga mahihirapan. Nakakatakot, parang Diba? papunta na to sa ano. Diba? Bakit sila kailangan tulungan? Gets. Pero we also need to recognize na kahit anong tipid niyang mga yan, hirap na talaga. At masisipag yang mga yan. Nagko-commute pa. Tayo, in our case, meron pa tayong space para makatipid. Ito, tipid na yung buhay nila eh. Pag tinamaan ng krisis yung mga yan, paano na? Di ba? So, sige. Punta tayo dun sa topic ng pagtitipid. Ikaw, paano ka, sa krisis na meron tayo ngayon, paano ka sa tingin mo makakatipid pa? Hindi na kami kumakain sa bahay, nagpe-pray na lang kami. Parang automatic calorie deficit. Oo, ano na lang, mindset ba? Mindset. Hindi mo na kailangang magbilang ng calories no kasi binawasan mo na talaga. Kasi alam mo kuya, naiiba ako feeling ko kung ako yung tatanungin mo ngayong moment na to. Naiiba lang ako sa estado ng natatanggap o whatever. Pero parang feeling ko papasok ako dun sa loob na yung meron ako ngayon tipid na to eh. Oo eh, tipid na talaga siya. Siguro kung may na-less man, at ang ganda ng, gusto mo ba yun? Ako yung nakakaisip na sabi ko, ay maganda conversation to. Siguro kung may natitipid ako ngayon, kuya, na minsan binabali ko pa, basic yung aircon. Pero kuryente. Natutunan ko na ngayon na magsama-sama na lang kami sa isang kwarto para isang aircon. Correct. Inaayos ko na lang yung mindset ko na para magmahalan tayong lahat. Loving ba? Pero kung iisipin mo, sige lang para makatipid. Tapos, hindi ko alam, nagkakaroon ako ng, siguro may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na pipersahin tayong magbago. Na nagkakaroon tayo ng system. Yung katawan ko ngayon, meron na ako ng idea na pag binuksan ko yung aircon ng gantong oras, patayin na natin ng gantong oras, bubuksan ulit natin ng gabi. Hindi tulad nun na, sige, mainit eh, minsan lang tong summer, tapos pag lumabas yung bill, tsaka natin hahanapan ng paraan. Natutunan ko na paghandaan na lang kesa humanap ng remedy. And the other thing siguro na tinipid ko, kasi wala naman ako ibang pwedeng itipid, kuya, kasi lahat ng gastos ko, kailangan talaga siya. Ang nabawas ko yung pagkain sa labas. Yung dati kasi, kuya, may mindset ako na minsan lang to, maiksi lang ang buhay. Pag lalabas kami, alam mo naman yan, sa family namin. YOLO ka eh. Tropahan po kami talaga. Hindi ako makakalabas ng dilat. Tapos parang feeling ko, dahil sama-sama, minsan lang naman, kakain. Pero pag inipon mo kasi siya, para kang pambayad na rin ng kuryente. So, natutunan ko yun. Tapos natutunan ko rin, kuya, na pag lumakad ako ng isa, pag lumabas ako ng bahay na to, dapat maraming lakad para hindi sayang sa gas. By the way, dapat hindi consumer ang nagko-cover ng system losses, no? Ay, Para naku! hindi mataas ang bayad namin sa kuryente, losses nga, di ba? Business kayo, pero losses covered ng customer, talaga ba? Ay, nakakatakot. Ako, ang sagot ko lang dyan ulit, dasal. Dasal ulit. Ako nakaka-relate ako doon sa pagkain. Kasi dati, hindi naman kalakihan yung kita, di ba? Pero, kaya kong kumain sa labas, kaya kong subukan yung mga bago. And dahil kaya kong subukan yung mga bago, yung katawan ko dati, wired na to always look at parang laging bago kakainin. Parang ganon. Para madali akong magsawa doon sa mga options sa pagkain. Ngayon, hindi lang dahil sa may crisis, pero dahil nung nagkapamilya na. Ako basta kailangan maitawid ko yung gutom ko, solve na ako doon. So like for example, dati hindi ako ma-Jollibee. Kasi baka naman. hindi ako ma-Jollibee, hindi ako ma-McDo. Maghanap ako ng restaurant na kakainan. Pero nung sinubukan ko makasurvive sa aking sariling financial crisis nung 5 years ago, kinalculate ko yung dami ko ng kain sa restaurant versus kung ikinain ko na lang sa Jollibee, yung mga one-piece chicken, ganyan. Or sa McDo, baka sa naman. McDo, di ba? O kaya sa KFC, di ba? Parang 1/3 ng gastos. Sa 2/3 ng gastos yung matitipid ko every year kung hahanap ako ng cheaper food options.
Mm. Tapos dati, lagi ako, ito dati ang grocery palagi kailangan pupunta pa ako sa mall Mhm. at doon ako mag-grocery. Mm. Gasolina, mas mahal ang gastos kapag nasa mall ka kasi mas Mhm. mahal ang bilihin sa mall. Ngayon, where possible, gigising ako ng maaga sa madaling araw, pupunta ako sa palengke. Mas mura. Mas mura. Kung may kung hindi ka tiwala sa quality, as an Mhm. example, yung karapatan naman natin lahat yun bilang Mhm. mga consumers, hahanap na lang ako ng mas malapit na grocery. Hindi na Mm. ako lalayo. Para Kasi tipid sa mas logistics. matipid sa logistics, hindi ko kailangan mag-spend ng sobrang pera sa gasolina. Ganun yung and luckily tinuruan din ako ng aking butihing asawa na always look at the cheaper options. Sometimes inconvenient yung mga cheaper options na yon, pero yung trade-off nun is inconvenience for parang sustained parang savings, 'di ba? Mhm. Makakatipid ka talaga. Oo nga. Marami talagang option nun na yung parang pupuwersahin ka talagang makatipid, eh. Natutunan ko rin Mm. 'yan, yung palengke thing, Mm. tapos dahil kailangan. Dahil I kailangan. mean, kung para nga sa sarili hindi ko na alam, eh. Baka siguro pinakaluho ko na lang yung mga subscription ko ng Netflix. Ako naman, ako ito pa, isa pa yung way ko para makatipid 'no, yung add to cart only mindset. Ay, ako din. Oo. No checkout, No gano'n. checkout, ban the checkout talaga. Kasi Day. dati, feeling ko nasanay tayo kasi sa pandemic, dahil Mm. bored tayo lahat. Pagka add to cart, checkout. Hindi, Add to tsaka cart, ano, checkout. yung mahihilo ka dun sa sale, Mm. 'pag bumili ka ng 3, yung pang-apat 50%, eh, sayang yung Tsaka 50%, so bibilhin at saka mo. ire-remind ka talaga ng app na meron kaming 3-3 sale, Oo. 4-4 sale, 5-5 sale, may last flash pa. Hi, Lazada. Ah, alam na alam. Last flash pa, 'di ba? Oo. Tapos may mga voucher pa pagka nag-scroll up ka sa Facebook, May mga may free. mga may mga ano pa, yung may mga discount vouchers pa, 'di ba? Tas matutokso kang bumili kahit Matutukso di mo naman talaga. kailangan. Nakapito ka ng kaka-add to cart, nakalimutan mo, isa lang talaga bibilhin mo Bibili mo, doon. tas nadadagdagan. So ang na-checkout mo 7, so butas ang bulsa, 'di ba? Tapos COD pa. Sisigaw Nalimutan mo magpalit ng payment option. So hahanap ka pa ngayon ng para cash, 'di ba? oo. So So, ngayon, mahirap talaga. ang ginagawa ko, pinipila ko lang sa cart ko. Hindi kasi alam mo, ay siguro yun na lang po yung tularan kasi totoo ewan ko kung mag-a-apply sa lahat. Pero totoo sa mental health natin pagka yung kaya pala may mga taong shopping ng shopping pero nag-a-apply dun sa may mga kaya lang talagang gawin. Kasi nakaka-relax siya tas Mm. parang feeling mo nalilimot mo yung mga bagay na dapat iniisip mo. So, puwede na po siya mag-apply sa lahat kung tayong lahat ay mag-a-add to cart, wag lang i-che-check out. Saka kung gusto mo mag-relax, mag-yoga ka na lang. Kaysa mag-a-add to Oo, cart ka. unless nepo baby ka. Hindi, tsaka kuya, there's a psychological explanation. Di ko alam kung tama, correct me if I'm wrong. Hindi, tama naman. Mm. May psychological benefit Mm. yung shopping, 'di ba? Parang parang anong tawag Mm. dun? Commercial therapy ba tawag dun? Hindi ko Yung alam yung akin kasi yung ano lang talaga, Oo, therapy lang diyan sa mga commerce ortho, therapy. yun alam ko, eh. Parang kahit pumunta ka sa mall, basta mag-window shopping ka lang, kahit di mo nabibili, makaka-relax, eh. Kasi Pero na ano mo yung gusto mo, eh. oo, nagpa-plan ka, eh. Oo. Parang na-i-isolate, Tsaka naging feeling hopeful ka. nagzo-zone in yung brain mo into Mm. planning for something in the future. Tapos distracted ka away from other Oo. thoughts. Pero dahil sa panahon ng crisis, Hindi, sabi nga kuya, ito yung sasabihin ko dapat, eh. Sabi daw sa psychology, kung may gusto ka daw na isang bagay, maghintay ka daw ng 14 days. After 14 days, kung gusto mo pa siya, ibig sabihin gusto mo talaga siya. Yan din yung iniisip ko pag nasa Nike outlet ako, eh. Mukha mo, ang dami mo nga sapatos, eh. After 14 days, Hmm. pag nasa outlet pa rin 'to, Talaga? papalduin ko yan. Lalo kung LeBron yan. Kasi, LeBron Hindi, James, ako, Michael after Jordan pa. 14 days, putol na yung wifi namin. Hindi mo na siya machi-check out. Hindi. Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Psychological benefit of yung psychological benefit of parang shopping, eh, in general. Yeah. In general, especially dahil sa sa advent ng mga shopping apps like Lazada, Shopee, TikTok Shop as an example. 'Di ba kahit yung mga maliliit na consumers can afford shopping na, eh. Hindi mo na kailangan magpunta sa mall, eh. Pero dahil sa panahon ng crisis, I think may space naman to take a step back and always think twice kung ano yung bibilin mo, kung kailangan mo ba talaga siya o hindi. Kasi baka